May mga misteryong nananatili gaya ng amoy ng ulan sa tuyong lupa. Ginaganyak nito ang ating kuryosidad, nagtatanong tayo sa mga bagay na akala natin ay alam na natin. Subukan ninyong lutasin ang mga ito. Ang mga misteryong ito ay napakalalim, hindi pa nahukay, hanggang sa ngayon. Ang Pilipinas, isang bansang maganda at puno ng kontraste, ay mayroon ding mga nakakubli at mahiwagang kwento. Mga kwentong ipinasa sa bawat henerasyon, binubulong ng pabulong, at sa bawat pagkukwento ay nadadagdagan ng misteryo. Mga binibini at kinoo, narito na ang 10 pinakamalaking misteryo na nabuo nitong Katolikong bansa. Simulan natin ang ating paglalakbay sa masiglang lungsod ng Las Piñas. Inaangkin ng aktor na si Roy Alvarez na may nakasalamuha siyang bagay na hindi sa ating mundo. Nagkwento siya ng malapitang engkwentro, malinaw at nakakakaba. Sinasabi naman ni Tony Israel na nakakuha siya ng video ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Noong 2004, inilarawan niya ang mamapupulang ilaw na parang metal na lumilipad sa ibabaw ng Mabolo Street. Isang team mula sa UN, pinangunahan ni Dr. John Chu, ang nag-imbestiga sa mga nakita. Ang kanilang konklusyon, walang konkretong ebidensya ng aktibidad ng mga alien. Ngunit ang mga bulong-bulungan ay nananatili, umiikot sa mga kalsada ng Las Piñas. Isipin ninyo ang taong 1593. Ang Imperyong Espanyol ay nakalat sa buong mundo at sa Pilipinas, isang sundalong nagngangalang Gil Perez ang nagbabantay. Noong Oktubre 24, si Gil Perez, isang miyembro ng Guardia Civil, ay biglang napunta sa lugar na libo-libong milya ang layo mula sa kanyang pwesto sa Maynila. Siya ay nasa Mexico City, isang lungsod na hindi pa niya napupuntahan, isang paglalakbay na imposibleng mangyari sa ganoong kaikling panahon. Para patunayan na hindi siya guni-guni lamang, ikinuwento ni Gil Perez ang mga kamakailang pangyayari sa Pilipinas, kasama na ang pagkamatay ng Gobernador General sa kamay ng mga pirata. Balitang nakumpirma ng dumating ang isang barko mula sa Pilipinas makalipas ang 2 buwan. Sa may maaraw na baybayin ng Pilipinas, naroon ang misteryosong Romblon Triangle, isang lugar ng mga nawawalang barko at hindi maipaliwanag na pagkawala. Tinawag ito ng researcher na si Alden Alag na katulad ng sikat na Bermuda Triangle. Mahigit 40 sakuna sa karagatan ang nangyari rito. Ang misteryo, tulad ng alon, ay patuloy na umaagos at tinding pagsisiyasat at kritisismo, ay kalaunan ay umalis sa kumbento noong 1950s. Taong 1957, si Ramon Magsaysay, ang minamahal na Pangulo ng Pilipinas, ay pabalik mula sa isang pagsasalita sa Cebu. Ang kanyang eroplano, ang Presidential C-47 na may palayaw na Pinatubo, ay lumipad sa kalangitan sa gabi. Hindi ito nakarating sa destinasyon. Ang labi ng eroplano ay natagpuan sa dalisdis ng Mount Manungal. Si Pangulong Magsaysay, kasama ang 25 iba pa, ay namatay sa pagbagsak. Iisa lamang ang nakaligtas, ang mamamahayag na si Nestor Mata, para ikuwento ang nangyari. Pinaghihinalaan ng mga autoridad na mayroong foul play. Kumakalat ang mga bulong-bulungan ng sabotahe at konspirasyon. Ang opisyal na investigasyon ay nagtuturo sa pagkakamali ng piloto, ngunit marami ang naniniwala na ang katotohanan ay nananatiling nakatago. Sa kaloob-looban ng Negros Occidental sa bayan ng La Castellana, isang nakakakilabot na engkwentro noong 2008 ang nagpaalala sa isang lumang alamat, ang kwento ng Amomongo. Ang nilalang na ito, madalas inilalarawan bilang ang katumbas ng Bigfoot sa Pilipinas, ay sinasabing gumagala sa masukal na kagubatan, isang madilim na anyo na nagkukubli sa di kalayuan sa kabihasnan. Sina Elias Galvez at Salvador Aguilar, 2 residente ng La Castellana, ay nagsabing nakaharap nila ang mahiwagang nilalang na ito.
Lumabas sila sa kagubatan na may mga marka ng engkwentro. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga kalmot. Dinukumento ng mga medical na ulat ang kanilang mga sugat. Malalalim na kalmot sa kanilang mga mukha, likod at tiyan. Gayunpaman, itinuturo ng mga nagdududa ang kakulangan ng konkretong ebidensya. Ang pagpaslang kay General Antonio Luna. Ang Rebolusyong Pilipino, isang magulong panahon ng pakikibaka para sa kalayaan, ay minarkahan ng mga gawa ng kabayanihan at pagtataksil. Noong Hunyo 5, 1899, sa bayan ng Cabanatuan, brutal na pinatay si General Luna. Siya ay binaril at tinaga hanggang mamatay ng mga sundalong dapat sana ay kanyang mga tauhan. Ang pagpaslang, isang nakagigimbal na karahasan laban sa isa sa pinakamagaling na pinuno ng revolusyon, ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga revolusyonaryo. Si UP Professor Vivencio Jose, sa kanyang aklat na The Rise and Fall of Antonio Luna, ay masusing idinokumento ang mga pangyayaring humantong sa pagpaslang. Sa kabila ng bigat ng krimen, walang sinuman ang naparusahan sa pagpaslang kay General Luna. Ang mga mataong kalye ng Maynila, isang lungsod na puno ng buhay, ay dating naging tagpuan ng isang nakakakakapangilabot at hindi nalutas na misteryo. Si Lucila Lalu, isang waitress na naging negosyante, ay natagpuang pinagpira-piraso noong 1967. Ang mga bahagi ng kanyang katawan ay nakakalat sa Metro Manila na siyang unang kaso ng chop-chop sa Pilipinas. Sa kabila ng mga lead, ang kaso ay nananatiling hindi nalulutas, isang nakakakilabot na paalala ng kadiliman sa ilalim ng makulay na ibabaw ng Maynila. Si Andres Bonifacio, kinikilala bilang ama ng himagsikang Pilipino, ay sumakabilang buhay noong Mayo 10, 1897. Siya ay pinatay ng kapwa niya mga revolusyonaryo sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Habang ang kanyang pagkamatay ay isang tala sa kasaysayan, ang kinaroroonan ng kanyang mga labi ay nananatiling isang misteryo sa loob ng mahigit isang siglo. Noong 1918, isang koleksyon ng mga buto, pinaniniwalaang kay Bonifacio, ang nahukay sa Marigondon, Cavite. Sinuri ni Dr. Sixto de los Angeles ng Universidad ng Pilipinas ang mga labi at kinilala ito ni Espiridiona Bonifacio, kapatid ni Andres, bilang mga buto ng kanyang kapatid. Gayunpaman, ang mga buto ay nawala ilang sandali matapos itong matagpuan at muling lumitaw noong 1926. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nag-iwan ng mga pilat sa Pilipinas, mga kwento ng kabayanihan at trahedya. Isa sa mga kwentong ito ay ang Yamashita's Gold, isang maalamat na kayamanan. Sinasabing itinago ni General Yamashita ang kayamanang ito sa mga tunnel sa buong Pilipinas. Simula noon, hinanap na ito ng mga mangangaso ng kayamanan at mga historyador. Itinuturing ng gobyerno ang mga kwentong ito bilang alamat lamang. Okidok, ayan na po, ang aming pinakabagong handog para sa inyo. Sana ay tinamaan natin ang sentro ng usapan. Ang mga kwentong ito, ang mga misteryong ito, ay nagpaalala sa atin na ang mundo ay puno ng kamangha-mangha, ng mga tanong na walang sagot na bumubulong sa hangin. Hinahamon tayo nitong tumingin sa kabila ng nakikita, na yakapin ang hindi alam.